From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Alam ko, there is so much foreboding in the hearts of many of the Filipinos today. But let me quote the Word of God to you for a few moments. Kung bibigyan na akong pagkakataon ng Panginoon sa mga sandaling ito, may babasahin ako sa inyo na mga salita ng Diyos na palagi kong ginagawa. And while I am preaching the Word of God, believe me, the Lord will make and do something for you while I am preaching. Hindi pa ka ako dumadalangin, may gagawin na ang Diyos sa inyong mga buhay. Ito'y sinasabi ko sapagkat maraming beses na ito'y ginawa ng Panginoon sa lahat ng mga krusada na kung saan ako ay pinadala ng Panginoon upang makipagtagpo sa Kanyang mga anak. Pakinggan ninyo ang mga salita ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. Sinabi ng Word of God, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. And if ye be Christ's, then ye are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ang pinaka-ugat ng problema ng tao, hindi material, hindi physical, kundi ito'y spiritual. You know why? Because you were not made by a material God, but it was a spiritual God who made us. So really, we are not physical beings. We are spiritual beings. So I don't believe the saying that say we are physical beings with moments of spiritual experiences. But we are spiritual beings with moments of physical experiences. Kaya kung tatanungin mo ang sarili mo, saan ka nanggaling, bakit ka naririto, at saan ka papunta? And this has been the question of the century. Maraming beses ito katanungan na naririnig natin sa mga pag-aaral, sa philosophy, kung sa ano pa mang mga
pag-aaral sa mga mataas na antas na pag-aaral. Ito ang naririnig natin. Saan ako galing? Darwin, sinabi niya sa kanyang theory of evolution that we came from the monkey. How many of you believe you came from the monkey? And you just evolved hanggang yung buntot mo dahan-dahan nawawala. Hanggang lumitaw ka, wala ka ng buntot. Through process of evolution. Millions of years of evolution. How many of you believe you came from the monkey? Ilan sa inyo naniniwalang galing kayo sa unggoy? Wala. Salamat sa Panginoon. Sapagkat ang authority ng ating buhay, ang banal na kasulatan, sinasabing tayo ay galing sa Diyos. In the beginning, the Bible says that God took dust from the earth. He created and formed it. And once man was formed, He breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul, able to communicate to the one who created him. Pero nyo, lupa ka. Ginawa ka, lagyan ng ulo ng katawan. Nung ito'y nabuo na, lumapit ang Diyos, hinipan yung ilong mo. Yung ihip na yon, yung hangin na yon, na pumasok sa iyo, na siyang hinihinga mo ngayon, galing sa Diyos yan. Kaya tayo ay galing sa Diyos. We came from God. Many times, we forget this. Nalilimutan natin tayo galing sa Kanya. Nalilimutan natin na tayo ay ginawa ng isang makapangyarihan Diyos na Espiritu. Kaya nawawala tayo sa Kanya. Huwag po ninyong kalimutan yan na tayo ay galing sa Diyos. At huwag kayong maniwalang galing kayo sa unggoy. Kahit ang iba sa atin, medyo mukhang unggoy, pero hindi kayo galing sa unggoy. Galing kayo sa Panginoon. Hallelujah! Galing kayo sa Panginoon. It was God who made you, and He became your Father. You are connected to Him by faith. Everybody says faith. Do you know that we have 6 senses? The 6th sense was lost, which is the sense of faith. 5 na lang ang natira sa atin, yung ating 5 sentido. This connects us to our material physical world. But the sense of faith connects us to God. Because it is only through faith that you can touch God. Without faith, it is impossible to please Him. For they that come to Him must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So pananampalataya ang maglalagay ng tulay sa atin sa Diyos. Are you listening to me? Sino nakikinig? Taas ang kamay. Kikinig ba kayo, mga kapatid? Okay. Tatanggap kayo ng double blessing ngayong gabing ito. Material at kung ano pa ang kasagutan ng inyong madalangin. I will assure you the Lord is not a liar to His promises. Yung faith na yon ang siyang nawala. Why? Nawala yon because of sin. Sin which was committed by Adam and Eve was the cause of our disconnection with God. Sin was a debt that made that disconnection. Ang kasalanan ay utang na makakaputol sa iyong relationship sa Diyos at makakawala sa iyong pananampalataya. Isang araw doon sa Davao, may lumapit sa akin at sinabi, "Pastor, help me with my problem." I said, "What's your problem?" He said, "The electric company came to us and disconnected our power connection because we have not paid our bills. Please lend me this money so we could connect our house to the electric company back again so we could have power." Sabi ko, matutulungan kita sapagat maliit lang yan. Pero from that, I took a lesson na siyang sinasabi ko sa gabing ito, na ang lesson na tayo ay konektado sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sapagat tayo ay ginawa niya. Ngunit nang dumating si Satanas
Pinutol niya ang koneksyon na yan sa pamamagitan ng kasalanan. So nagkaroon ng blackout ang buhay natin. Na-blackout ang buhay natin at tayo ay namuhay sa kasalanan. And anyone living in sin is really living in darkness because sin is considered darkness in the Word of God. And living with the Lord is considered light because righteousness in the sight of God is called light. So ngayon, gusto ng Diyos na ma-connect tayong muli sa kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So what are we going to do? Ano man ang gawin natin, hindi tayo makabayad sa ating kasalanan. Sapagkat ang kasalanan yan ay hindi mababayaran ng pera. Tumingin naman ng Diyos, wala naman tao makapagbabayad. Because the Bible says, all have sinned and come short of the glory of God. So walang makapagbabayad dahil lahat ng tao makasalanan. Hahanap siya ngayon ng isang taong walang bahid kasalanan. Wala siyang makita sa mga tao. You know what happened? A miracle of incarnation happened. John 1:1 says, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word who was God was made flesh and dwelt among us. Nakikita na natin ngayon si Jesus Christ na katawang tao. Pero siya ang Diyos na pumanaog mula sa langit, may misyong pumunta rito at ang misyon niya ay bayaran ang ating utang. Lahat ay magsabing ang misyon ng Panginoon sa pagpunta rito ay bayaran ang aking mga utang. Ano yung utang mo? Kasalanan. Para ma-connect kang muli sa kapangyarihan ng Diyos. So He came and He gave His life to us and He paid the debt which is by His death and sacrifice. Now, you can have connection to the light once again. Meron ka na namang koneksyon sa kapangyarihan ng Diyos at sa Kanyang liwanag. Pero anong gagawin mo upang may connect kang muli? Nung kayo naputulan ng ilaw, anong ginawa ninyo? Ang Davao Light ba o ang Manila Electric Company, Meralco bang pumunta sa inyo at sinabing magpa-connect kayo? Sino? Kayo ang lumapit at nag-apply muli pagkatapos na nabayaran ninyo ang pagkakautang ninyo na naputol ang inyong kuryente at power sa bahay. Lumapit kayo, nag-apply kayo at sinabi ninyong maninibago ako sa pagbabayad ng aking pagkakautang. All you have to do is come and apply for it. And the blood of Jesus Christ, that efficacious blood that was shed on the cross will have its effect in your life. Iko-connect kang muli sa kapangyarihan yan. Pagkatapos magkakaroon ka muli ng pananampalataya. Ito ang problema ngayon. Ang sinabi ng iba, Pastor, ngayon ako'y lumapit sa Panginoon at ako'y ko-connect na muli sa Kanya. Paano akong magkakaroon ng pananampalataya? Dito ang napakagandang sasabihin ng Panginoon sa atin mga kapatid kung paano kang magkakaroon ng pananampalataya. How many of you wanted to have faith today? Faith is connection to the power of God. So pagka nakakonect ka na naman sa power ng Panginoon, pag sindi mo ng ilaw, iilaw ka. Magkakaroon ng buhay ang iyong pamumuhay. Magkakaroon ka ng koneksyon sa kapangyarihan ng Diyos sa langit. But the question is, how do we get faith? It is the Word of God that provides us the answer. The Word of God says, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig tulad ng ginagawa nyo ngayon at pakikinig sa pamamagitan ng mga salita ng ating buhay na Diyos. Naririnig ninyo ang boses ko? Naririnig ba ninyo ako? Maliwanag ba ang naririnig nyo sa akin? Naunawaan ninyong sinasabi ko? I would like for everybody to understand what I am saying tonight because this is very, very important. Lalong-lalo na doon sa mga bagong-bago pa lang.
Ang kapangyarihan ng Diyos dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Actually, it is the Word of God that creates faith in your life. Pagka nagkaroon ka na ng sentido ng pananampalataya, babalik sa iyo ang pang-anim na sentidong ninakaw ng demonyo nung ang tao ay magkasala. Ano ang kailangang gawin mo? Makinig ka sa mga salita ng Diyos. Palagi, tulad ng ginagawa mo sa mga sandaling ito. Nandiyan na ang pananampalataya para sa kagalingan. Look at Paul in Acts 14:7-10, when he looked at the man, and then the man was looking at him and hearing the gospel preached. And there the Bible says, Paul and Barnabas preached the gospel. And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked. Tingnan ninyo, nang nakita ni Pablo itong taong ito, nakikinig sa kanya, namasdan niya sa kanyang mga mata, nagkaroon ng pananampalataya, ginawa ni Paul ang tatlong bagay. Pinangaral ang magandang balita, nakita niyang tao may pananampalataya para gumaling, sinabi niya sa kanya, tumayo ka at lumakad. Ano ang ginawa naman ng tao? Nakinig siya sa mga salita na pinapangaral ni Paul, meron siyang pananampalataya upang gumaling, at nang inutusan siyang lumakad, siya kaagad-agad at karaka-raka ay lumakad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Pinakamaliit ang physical healing na magagawa ng ating buhay na Diyos. The biggest healing is spiritual healing, na makikilala mong tunay ang Diyos sa iyong buhay at hindi ka nahihiwalay pa sa Kanya. Sa mga sandaling ito, paano kang magkakaroon ng tunay na pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya ay mapapasa iyo kung maunawaan mo ang bagay na ito, na hindi mapapasa iyo yan kung wala ang salita ng ating buhay na Diyos. Ito, ang salita ng ating buhay na Diyos. These are not ordinary words. These are the words of God. They are called the words of life. You read a newspaper today, you throw it, and you will never read it again the next day. Kung babasahin mo yan, sunod na araw, yan ay medyo hindi na maganda basahin. Yan ay luma na. Pero itong salita ng Diyos, for thousands of years, ito ay binabasa, kinakain, ipinapangaral. Ngunit bawat sandali, iyan ay bago sa ating mga puso at pakikinig. Bakit, mga kapatid? Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan sa John 6:63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Now, the Word of God is not just mental assent. Many people read God's Word and agree that it is true, but they are agreeing only with their minds. And that is not what gets the job done. It is heart faith that receives from God. Kailangan ng pananampalataya, wala lang dito. Kailangan nasa ating mga puso. Naniniwala tayo sa pamamagitan ng ating pag-iisip, ngunit ito ay ating dinadama na talagang totoong nangyayari sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Ulitin ninyo, kasama ko yan. Therefore I say unto you, laksan natin, therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them.
So it is believing before receiving. Kung tayo physical at material lang, we receive first before we believe. But in the Word of God, it is believing before receiving. Kung tayo ay wala pang kaalaman sa salita ng Diyos, to see is to believe. Tingnan ko muna bago ko paniniwalaan. Ngunit sa harap ng Diyos, paniwalaan mo muna bago mo matatanggap. So faith really is calling the things that are not as though they are already. Tinatawag mo ang mga bagay na hindi mo nakikita na parang nandiyan na. Really, with God, there is nothing that is impossible. With God, there is no past, there is no future. Everything with God is present tense. So when you talk faith, you are talking the Word of God. You are claiming something that has not been seen. But when you believe that God can do it for you, God is going to do it for you. Yun ang ipinangako niya, na kung gagawin mo yan, paniniwalaan mo ang mga bagay na sinasabi, yan ay mangyayari sa iyo. Tingnan niyo yung faith ni Abraham at faith ni Thomas. Sinasabi ng banal na kasulatan, si Tomas, isa sa mga disciples, nung bumangon ng Panginoon, na hindi naniwalang ang Panginoon ay bumangon nga mula sa mga patay. Sa John chapter 20, 24 to 29. Ngunit isang araw, nung ang Panginoon ay narinig niya ito, while they were gathered in the upper room, all the doors, all the windows were closed. All of a sudden, Jesus Christ materialized in the middle of them, in the midst of them. Ang Panginoon ay lumitaw. Mulang paa muna ang nakita, hanggang lumilitaw ang kanyang mukha, ang kanyang katawan, hanggang nakita ang kanyang pagmumukha. Nagmaterialize siya. At sinawag niya si Tomas at sinabi, Tomas, halika rito. Lumapit ba si Tomas, mga kapatid? Lumapit ba si Tomas? Anong pinagawa ng Panginoon sa kanya? Ang sabi ng Panginoon, ilagay mo ang daliri mo dito. Nilagay ni Tomas. This is the sense of touch. Na kung hindi niya mahahawakan, hindi niya paniniwalaan. Lagay mo yung daliri mo dito, sa butas ko dito. Nilagay niya sa paa. Sabi ni Tomas nung mahawakan niya ang Panginoon, my Lord and my God. That means I believe you already. Pero itong mensahe ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, Tomas, naniniwala ka dahil nakita mo. Mapalad ka. Pero sinabi ng Panginoon, mas mapalad ang hindi nakakakita, ngunit naniniwala at nananampalataya. Ngayong gabing ito, mapalad kayong lahat sapagkat you have not seen the Lord Jesus Christ physically, but do you believe that He is here tonight? Why? What backs up your belief? The Word of God. Anong sinabi ng salita ng Diyos? 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. I have not seen Him, but I believe He is here tonight. Hindi ko siya nakita, pero ako'y naniniwalang nandito siya ngayong gabi sapagkat sinabi niya yan. Nandito siya. Kaya kung tatawagin mo siya, naririnig ka niya sa mga sandaling ito. Yan ang pananampalatayang mala Tomas. Sinong may pananampalataya ditong katulad ni Tomas? Hindi yan ang kailangan natin upang magkaroon ng pagpapala. Ang kailangan natin ay pananampalatayang tulad ni Abraham. Hallelujah! Bakit? Si Abraham at si Mrs. Abraham hindi tumitiwala sa kanilang mga sentido. Ngunit na i-connect yung kanilang pananampalataya sa Diyos na pag sinabi ng Diyos, all those circumstances and situations around them belie what the Word of God says, they will still believe the Word of God. Isang araw dumating ang Panginoon sa buhay ni Abraham. 100 years old si Abraham.
99 years old si Sarah. Sabi ng Panginoon kay Abraham, si Sarah ay magkakaroon ng anak next year. This time, this year, and this month. Akala ninyo mga kapatid, tumawa si Mrs. Abraham, si Sarah. Tumawa siya. Bigyan nga ninyo ako ng sample ng tawa ni Mrs. Abraham. Okay. Tumawa siya. Sabagat bakit siya tumawa? Ang kanyang mga sentido nagsasabing, imposibleng mangyayari yan. She looked at her body. Biro nyo, 99 years old na. Matandang-matanda na yan. Kulubot na yan. Paki-focus nga camera yung pinakamatanda dito. Yung katulad na ni Mrs. Abraham. Ayan. Pagka kayo naman, pinangakuan kayo, uugod-ugod na kayo. Tapos sasabing manganganak kayo. Eh yung katawan nyo nagsasabing, hindi pwede yan. Yung mata ninyo nagsasabing, hindi pwede yan. Your sense of touch nagsasabing, hindi pwede yan. Your sense of hearing is saying, hindi pwede yan. Pero si Abraham, because he is well-versed with the ways of God, the Bible tells us that he did not stagger in his faith, but with faith believing that God can do anything that he says he will do. So what happened? Anong nangyari? Dumating ang panahon na ang pinangako ng Panginoon ay nagkaroon ng katotohanan. Next year, ang katotohanan ay dumating sapagkat si Sarah ay nagdalang tao. 99 years old. Nung nagdalang tao siya, 100 years old na siya. Ang circumstansya niya, ang 5 senses niya, sinasabing, it is impossible. Pero sinabi ni Abraham, with men it is impossible, but not with God, for everything is possible with God. Sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Are you looking at your situation now, and your situation and circumstances in life are saying, it is impossible for you? May problema ka, sinasabi ng mga kapitbahay mo, imposible. Sinasabi ng circumstance ng buhay, imposible. Sinasabi ng boss mo, imposible. Sinasabi ng katawan mo, imposible. Pagka inilapit mo sa Diyos yan, sa pamamagitan ng pananampalataya, isang kapangyarihan ng Diyos ang lilitaw sa buhay mo, sapagkat sa Diyos, ang bagay na imposible ay nagiging posible. Yan ang kailangan nating pananampalataya sa mga sandaling ito. Paano natin makukuha ang pananampalataya? Makinig kayo sa mga salita ng Diyos at pagkatapos gawin ninyong isa lang ang inyong pananaw. Sinabi ni Solomon, my son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings, let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Sinasabi ng mga salita ng Diyos na ang kanyang mga salita ay medisina para sa ating katawan. Ang alam nating medisina ay yun lamang ating iniinom at dumadaan sa ating bibig kung tayo ay may sakit. Yung iniineksyon sa ating katawan pagka tayo ay may sakit. Pero alam ba ninyo na mayroong mas powerful na medisina na hindi iniinom, kundi pinakikinggan? Alam ninyo kung ano yan? Salita ng ating buhay na Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, attend to my words, incline thine ear unto my sayings, let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Ang ibig sabihin nito, yung mga salita ng Diyos, if we translate this into the Hebrew language, itong verse 22, they are life unto those that find them and health to their flesh. The Hebrew word translated health here is also the word for medicine. In other words, my words are medicine to all their flesh. Ang salita ng Diyos ay medisina sa iyong katawan. Nakikinig ka ngayon, may sakit ka, pakinggan mo ang salita ng Diyos na sinasabi ko.
Papasukin mo sa iyong tenga, papasukin mo sa iyong katawan, sapagkat yan ay gagawa ng kagalingan sa iyo. Only manampalataya ka sa mga salitang yan. Hallelujah! You confess the Word of God to unlock this faith in your heart. Confess the Word of God to build your faith. And then, confession of the Word of God dispels your fear. May takot ka, i-confess mo ang mga salita ng Diyos. Magpapalago sa pananampalataya mo yan. Ngunit kailangan ang confession mo yung tamang confession. Kailangan ang isang kumpisal na tama ang gawin mo. Ano ang kumpisal mo ngayon? Tamang confession. When you confess, you are professing faith. But you must confess the right confession. Ang i-confess mo yung tama because there is positive and negative confession. When you say, hindi maaari, imposible yan, hindi pwede yan, you also have faith. But it is faith in reverse. Yan ay pananampalatayang pabaligtad. Sapagkat ang pananampalataya ay nagbibigay ng salita. At ang salitang yan ang siyang gagawa para sa iyo. So, pagka ikaw ay nagsasabi o nangungusap, pakabantayan mo ang mga lumalabas na salita sa bibig mo. Pinadala kayo ng buhay na Diyos dito upang gumaling sa inyong mga sakit. Naniniwala ba kayong ang inyong sakit ngayon ay magkakaroon ng kagalingan? Pumunta na kayo sa doktor. Ang mga doktor nagsabing, hintayin na lang ninyong mamatay kayo. Sinabi ng doktor, wala na kayong pag-asa. Ang pinapangaral ko ngayon dito, hindi sinabi ng doktor. Ang pinapangaral ko ngayon dito, ang sinabi ng ating buhay na Diyos. Sinabi niya, magkaroon kayo ng pananampalataya at ang hindi magagawa ng tao, gagawin ng Diyos para sa iyo. Nananampalataya kayo, kayong may mga sakit dito? Sinong may mga sakit ditong pumunta rito, itaas ang kamay. Yung may mga kahilingan na ibig humiling sa Panginoon, itaas ang kamay. Galing kayo sa ospital at wala nang magagawa, sabi ng doktor, ang inyong doktor sa inyo. Ngunit, ngayon ay pumunta kayo rito upang baligtarin ang sinabi ng doktor sa inyo. At sinabi ng Panginoon ngayon, kung sa tao imposible, sa Diyos ay walang bagay na imposible. Hallelujah! You can even confess what you want to confess tonight and the Lord will do it for you. Only you make the right confession. Because faith sees the answer. And the right confession will make it for you. Sapagkat sinabi na ng ating buhay na Diyos yan. Sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14, ipinangako ng Panginoon sa inyo na kung kayo ay sasampalataya sa kanyang ginawa, hindi kayo ginawa ng Diyos na mula sa lupa, pagkatapos hinipan niya sa butas ng inyong ilong, binigyan niya ng kapangyarihan upang dito ay maghirap sa pamamagitan ng sumpa. Sinabi ko sa inyo, ang problema hindi physical at material, kundi spiritual. Ang problema ay tayo'y nawalay sa Diyos at gusto ng Diyos ibalik tayo at ang sumpa ay alisin sa ating mga buhay. Sino sa inyo dito ang gustong ang sumpa ay malis sa kanilang mga buhay? Alam niyo, binayaran na ng Panginoon ang sumpang yan. Sumpa ng karukhaan, sumpa ng karamdaman, at sumpa ng kasalanan. Inalis na ng Panginoon sa atin yan at gusto niyang kayo ngayon ay manampalataya sa Kanya, sa Kanyang mga sinabi. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya, yung binasa natin kanina, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ano ang mga pangakong ito? Pakinggan po natin sandali. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth.
And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, blessed shalt thou be in the field, blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face, and the Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto. And the Lord shall make thee plenteous in goods, and the Lord shall open thee his good treasure, the heaven, to give rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. Itong unang bahaging ito ng mga sinabi ng Panginoon ay para sa lahat ng kanyang mga anak. Hindi lang espiritual ang kanyang ipinangako rito, kundi lahat ng material at physical na ating pangangailangan. Mga kapatid, ang lahat ng ginto at ang lahat ng pilak, inilagay ng Diyos dito para sa mga makasalanan? Sinong gumawa ng ginto at pilak? Yung lahat ng gintong hinuhukay, sinong gumawa niyan? Alam niyo, ginawa ng Panginoon yan, hindi upang ang magtamasa ay yung mga walang Diyos. Ginawa ng Diyos yan para sa iyo na anak niya. Ginawa niya yung katawan, and the design of that body is for that body to be healthy until you die. You die of old age. Walang sakit, mamamatay ka na lang sa iyong katandaan. Ngunit, hindi ginawa ng Diyos na tayo ay upang ginawa niya tayo pang maghirap. Ngunit ginawa niyang lahat ng bagay na ito upang ibigay niya sa atin, nawalay ng dahil sa kasalanan. Gusto ng Diyos na ibalik sa iyo sa mga sandaling ito ang mga bagay na yan. Isa lang ang kondisyon na kanyang hinihiling na applyan mo. Ano yan? Yan ay ang kondisyon na ikaw ay magiging masunurin sa kanyang mga banal na sinabi. Ano ang sinabi ng Panginoon? Be obedient to my commandments, and all these blessings shall overtake you. Sino ang gustong ma-overtakean ng pagpapala? Paano tayong bubuhusan ng pagpapala at sinabi niyang bubuksan niya ang magandang kayamanan niya na walang iba kundi ang langit? Paano? Tayo ay magiging masunurin. Ngayon, dahil tayo ay masuwayin, hindi tayo masunurin, ang problema, sinabi ko kanina, nasa espiritu natin. Gusto ba ninyong tingnan ang problema? The problem really is our spirit. That's why the Lord said, you must be born again in the Spirit. And to be born again in the Spirit, you have to repent. Repentance is a promise that you make to the Lord by saying, from now on, not my will, but thine be done. Ang lahat ay magsabing, from now on, not my will, but thine be done. Laksan natin, from now on, I promise, Lord, not my will, but thine be done. Sa Tagalog, mula ngayon, pinapangako ko, Panginoon, hindi na ang aking kalooban, ang inyo na ang masusunod. Ang salita nyo, papapasukin ko sa aking buhay. Itong magiging koneksyon ng aking pananampalataya sa iyo. And when I am connected, power will flow to me. Kapangyarihan ninyo, dadaloy sa aking buhay. Tingnan ninyo, pagka na-connect na yung electricity ninyo na naputol, magkakaroon naman kayo ng air fan, ng aircon, yung TV ninyo aandar na naman, makapagluluto naman kayo, magiging maligaya na naman ang buhay nyo. Pero pagka walang power, ang lahat mahirap. Eto ngayon ang kapangyarihan ng Diyos na sinasabi niya sa iyo. I-connect mong muli ang iyong pananampalataya sa kapangyarihan niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Hallelujah! Hallelujah! So, sinabi ni Lord nang siya pumunta rito sa mga lumalapit sa Kanya, you want to be healed?
Sabi ng babae, "Yes, Lord, I want to be healed." Anong sinabi niya? "According to your faith, it shall be done unto you." Ang lahat ay magsabing, "According to my faith, it shall be done unto me." Reverse your negative faith right now. When you say, "I cannot do it," you have faith, but it is faith in reverse. Kaya nangyayari sa iyo, hindi mo talaga magagawa. Ngayon, ikambyada mo yan. Primera, positive faith. Anong sasabihin mo? Magagawa ko yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay na Diyos. I can do all things through Christ which strengtheneth me. You apply that in all aspects of your life. Material, physical, financial, spiritual. And that is how God wants you to be. Because He said, "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper." Physical, material, financial. Prosper and be in health, physical. As thy soul prospereth, spiritual. So gusto ng Diyos, lahat ng pamamahagi ng buhay mo, pinagpala. Healing sa iyong katawan, kaligtasan sa iyong kaluluwa. Hallelujah! Hallelujah! Pagka naisauli sa inyo yan, alam ng demonyo, makapangyarihan na kayo. Alam ninyo, utusan na ninyo. Because if you have faith, you have power. If you have power, you have authority. And if you have authority, you can command anything in your life to come that you like, and anything that you don't want to go. O mag-uutos ka na. Utusan mo yung sakit mo. Ayoko sa'yo. Lumayas ka sa katawan ko. Poverty, ayoko sa'yo. Tingnan niyo, wala kayong kapangyarihan ngayon. Kahit ayaw ninyo ng poverty, yung poverty, hinahanap-hanap kayo. Sabi mo sa poverty, sa karukhan, ayoko sa'yo. Sabi ng karukhan, anong magagawa mo dahil mahal na mahal kita? Cancer, ayoko sa'yo. Anong magagawa mo dahil na mahal kita? Pero pagka pumasok sa atin ang pananampalataya, nagkaroon tayo ng kapangyarihan at autoridad, makapag-uutos ka na. Sasabihin mo sa bundok, lumayas ka bundok, at yan ay susunod sa sinabi mo. That is how heaven operates. Heaven operates by means of words of faith. And He wants, the Lord wants to transfer it to you because you are a child of God. You are created in His own image, and He wants you to have power over Satan and all his demonic forces. He wants you to have power and be successful in your life. Ayaw niyang kayo ay tinatapak-tapakan ng demonyo. Kaya ngayon, pagka binilik ng Diyos sa iyo yan, you just say the word, and what you say is what you get. Pag sinabi mo, susunod sa iyo ang bagay na yan. That is how heaven operates. That is how the Lord God operates. He operates by means of the power of His Word. At bilang mga anak niya, gusto niyang ipamana sa atin, hindi yung kayamanang makikita, kundi yung mga salita niya. Sapagkat ang salita niya ang gagawa ng lahat ng bagay para sa iyo. You command the things that are not as though they are. Dukha ka ngayon, sasabihin mo, hindi, ako'y aalis dito, sapagkat iko-command ko ito na alis. Prosperity, come to my life. And it will happen. Ulitin nga natin yung word na prosperity. Healing. Success. Mapapasa akin. Poverty. Diseases. Sicknesses. Inuutusan kita. Lumayas ka sa buhay ko. Susunod sa iyo yan. Tingnan ninyo. Pagka kayo ay tumatanggap sa mga bagay na ayaw nyo, you are in prison. Amen? If you accept the things that you don't like, you are not really free. You are in bondage and you are in prison. Yung mga preso, ayaw nila nasa preso sila, nasa bilangguan, pero bakit nandoon sila? Sapagkat sila ay bilanggo at wala silang magagawa. You get out of your bondage. This is a gospel for the healing of for the nation gospel concert crusade. Kayo ang unang pagagalingin ng Panginoon. Kung meron kayong pagdadalamhati, paggagalingin kayo. Kung meron kayong mga kapighatian, aalisin kayo sa kapighatiang yan at ibabalik ng Panginoon Diyos sa inyo ang kanyang kapangyarihan sa mga sandaling ito. Ngayon, uutusan na ba natin? Uutusan na ba natin? Sino gusto mag-utos na? Okay?
Point of contact, nandito na ba sa kamay niyo? Yung mga point of contact niyo, nasa kamay na ninyo. Itaas ninyo ang point of contact na yan. Ito ang dapat niyong gawin. Meditate in the Word of God. And then practice the Word of God. And give the Word of God first place in your heart. And then obey the voice of the Spirit through the Word of God sa inyong buhay. So, i-meditate niyo yung word na yon. You know, meditation is like, nakakita kayo ng kalabaw? Kumakain siya ng damo. Lahat, kanyang nilulunok lahat. Pagkatapos, pagka ang kalabaw nagpahinga, nilalabas niyang muli at nginunguya niya. Ngayon, lunukin na ninyong lunukin ang salita ng Diyos. Pag-uwi ninyo, you meditate on those words. Ulit-ulitin ninyo sa mga isip ninyo mga salita niyo hanggang babalutin ng mga salita niyo ang espiritu ninyo. Hanggang ang espiritu niyo ma-overwhelm ng salita ng Diyos. Tatayo kayo na makapangyarihan. Ang gagawin ninyo, mag-utos lang kayo because the creative word of God is in you. Ang lahat ay magsabing, the creative word of God is in me. I will create everything through this word. I will create healing. I'll create prosperity. I'll create salvation. I'll create everything positive that will surround my life. These blessings will come upon me. The curse is broken. Nawasak na ang sumpa sa buhay ko. Ngayon ako'y malaya na at magiging matagumpay sa aking buhay mula ngayon. Mula ngayon. Mula ngayon. Itaas ninyo ang mga point of contact na yan. Kayo nasa harap ng inyong TV, hawakan ninyo ang inyong television set at ako'y dadalangin sa bawat isa sa inyong naririyan ngayon. Kayong lahat naririyan, mga anak ng Diyos na naririyan. Kayong lahat ng mga covenant partners and covenant members. Better still, magsitayo tayo at itaas natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya sa mga sandaling ito. The Lord will bless you. Amang banal, pagpalain po ninyo ang nasa harap ng kanilang television set sa mga sandaling ito. I-connect po ninyo muli ang kapangyarihan sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya nila. At gawin po ninyong matagumpay mula ngayon ang kanilang buhay. Pagalingin po ninyo ang bansang Pilipinas. Dinadalain ko rin po, Amang Diyos, ang lahat ng mga bagay-bagay sa mga anak ninyo tulad ng kanilang kagalingan. Napapuntahin po ninyo sa kanila sa mga sandaling ito at gumawa po kayo ng kababalaghan sa kanila. Amang Diyos, dinadalain ko po na pagpalain ninyo ang lahat ng mga anak ninyo sa bansang ito. Lahat po ng mga pamumuno, lahat po ng mga gagawin, nilalagak namin sa inyong kamay ang lahat ng bagay. Lahat ng covenant partners, nasa harap ng kanilang TV ngayon, bless them, O Lord. Give them the power of your word, healing for their sick bodies, salvation for their souls, and create financial and material prosperity for them by the power of your word. In Jesus' name, pagpalain po ninyo ang bawat isa sa kanila sa mga sandaling ito na merong mga karamdaman ngayon. I declare healing for you. I declare healing for you. Those that are sick in and out of their bodies, I declare healing for you. Kayong may mga financial distress, naghihirap, naghihikaho sa buhay, nang dahil sa karukhaan, walang tao makakatulong sa inyo. Napakarami ng pangako ng banal na kasulatan para sa iyo, anak ng Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan ni Kristo Jesus, magaling ka na sa iyong karamdaman. Magaling ka na sa iyong karamdaman. Tanggapin mo yan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Sinabi ng Panginoon, winasak na niyang sumpa sa iyong buhay. At yung may mga problemang finansyal, inilapit natin sa buhay na Diyos ang problemang yan.
aalis ka sa meeting na ito, ng pagpapala ay taglay mo. Bubuksan niya ang kanyang magandang kayamanan sa iyong harapan. Ang langit bubukas sa iyo. Ang gagawin mo, pasalamatan mo ang buhay na Diyos sa lahat ng tatanggapin mong pagpapalang finansyal mula ngayon. Hallelujah. At sa lahat ng mga naghanap ng kaligtasan, lahat kayo, bukas ang kaharian ng Diyos dito sa lupa para sa bawat isa sa inyo na makapasok. Pagpapalain kayo ng ating buhay na Diyos sa inyong gagawin na pagpasok sa kaharian ito. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.